Miss, naiwan mo. Thank you. Maganda ka. Kahit hindi ka magtago dyan sa pulang tela na yan. Ano bang nangyari dyan? Ate, mula noon, hindi na talaga kami natigil mag-usap. In love talaga. Nagkikita kami every weekend. Parang first time na may magparanas sa akin na ang ganda-ganda ko kahit na ganito yung tsura ko. Masaya ako na nakahanap ka ng lalaking tatanggap sa'yo. Kailan kaya ako? Mas naka-excited na akong makilala siya. Nasaan na ba siya? Sabi niya sa akin on the way na siya. Grace. Zach, si ate. Ate, si Zach. Hello po. Hindi kayo pwedeng magkatuluyan ng lalaking yun, okay? Hiwalayan mo na siya. Ate, bakit? Mula ngayon, wag na makikipagkita sa lalaking yun, ha? Ate, siya lang ang meron ako. Inuuto ka lang niya sa mga magagandang salita niyang yun. Papasok na ba tayo? Bakit parang ikaw mas kinakabahan? Hindi ako kinakabahan, no? Tara, pasok na tayo. Nak, siya na ba yung girlfriend mo? Hello po. Hi. Sa dinami-dami ng babae, bakit siya pa? Nakita mo ba kung ano yung tsura niya? Sabihin mo muna sa kanya lahat ng totoo. Bago niya ipagpatuloy yung pagmamahalan niyo, okay? Zach! Buti naman na sinagot mo. Nasaan ka na? Akala ko pa magtatanan tayo. 2 oras na ako nag-aantay dito. No, Zach. Di pa ba siya nakipag-break sa'yo? I know po na hindi po kayo boto sa akin dahil sa itsura ko. Gusto ko pong makausap si Zach. Andyan po ba siya? Iha, kailangan mo munang malaman lahat ng sasabihin ko sa'yo. Ang alin po, ito yung photo album. Diyan yung mga pictures niya nung bata pa siya. Malalaman mo lahat ng totoo kapag nakita mo yan. Ano bang nangyari dyan? Nasunog yung apartment namin ng bata. Yan din ang dahilan kung bakit namatay yung mga magulang ko. Tamang naiisip mo, Iha. Yung anak ko, si Zach, siya yung careless ng bata. Siya yung dahilan kung bakit nasunog yung apartment niyo. At siya din yung dahilan kung bakit namatay yung mga magulang mo. Hindi niya sinasadya yung bagay na yun. At hanggang ngayon, hinahabol pa rin siya ng konsensya niya. At gusto ko lang din sabihin sa'yo na hindi dahil naaawa siya sa'yo o hindi dahil nagigilty siya, kaya kanya minamahal. Minahal ka niya. Ramdam ko yun. Nasa sa'yo na yan, Iha. Kung ipagpapatuloy niyo yung pagmamahalan ninyo, hayaan kitang lumapit sa kwarto niya. Iwan ko muna kayo. Yung lalaking yun ang nagsunog ng apartment natin. Yung bata siya. Yung mga bata tayo, kaya ganito yung mga itsura natin. Kaya namatay yung mga magulang natin. Ang dapat sa lalaking yun, mabulok sa kulungan. Pues, mahal ko siya, ate. At handa ko siyang patawarin kung siya man yung lalaking yun. Salamat ako. Yearly nga ay nagsiset ako ng mga ganitong gala para naman may nilulook forward ako kapag nagtatrabaho. Kaya naman samahan niyo ako sa aking mga naging ganap sa loob ng 3 araw at 2 gabi. Magiging Manila girl ako with my fam. Last year sa Tagaytay kami pumunta. Ngayon naman napag-decide namin na sa Manila naman para maiba naman ang landas ng aming buhay sa pag-ibig ng pag-asa. Bibigyan ko muna kayo ng quick room tour dahil sobrang tuwang-tuwa ako dito sa nabook namin dito sa Airbnb. Sa totoo lang ay sobrang pangarap ko yung mga ganitong bahay, yung may malalaking window tapos glass. Alam niyo yung parang pasok na pasok yung sikat ng araw every morning. Nasa 27th floor nga pala kami dito guys, kaya tanaw na tanaw namin halos buong Maynila. 2 nga pala yung mga kwarto dito guys, meron din siyang kusina, sala, at may 2 banyo. Nagtatago nga pala yung mga pinsan ko dito guys kasi nag-e-expect sila na malinis ang aking room tour. Gusto ko transparent kung paano ko kayo dinatnan, ganun. Alam nyo, dapat pala matagal ko na kayong pinakinggan, napakabagay ko palang magkaroon ng bang. Sobrang ganda ako sa sarili ko lately. Lalong lalo na nung ginamit ko yung Hermoso kasi
hindi talaga siya nakakabuhaghag ng hair. Share ko lang, ito nga pala yung view namin guys kapag nasa kwarto kami. At para sa lahat ng mga curious, kami po ay naka-check-in sa Uptown Park Suites Hotel. Hindi ko sigurado. At alam nyo ba, sobrang mura lang ng stay namin dito. Nagbayad lang ako ng 11,000 dahil may discount. Sa loob na yun ng 3 days tsaka 2 nights. Wala nga kaming palalampasin na araw guys dahil ngayong gabi ay meron na agad kaming itinerary. Ang balak namin ay pumunta sa BGC High Street para doon kumain ng aming dinner tsaka makapasyal na rin sa lahat ng mga tourist spot nila doon. Outfit check kami dahil yung mga tao sa BGC sobrang gaganda ng outfit nila. Sabi ko sa kanila baka magmukha tayong kulangot dahil sa mga outfit natin. Kapag nasa Maynila, nakaugalian na talaga namin ang mag-grab at mag-parking na lang somewhere para hindi hassle. Pagkadating namin sa BGC, agad kaming kumain dito sa paborito kong restaurant, yung Crisostomo, dahil dito mga lutong bahay lang talaga at tiyak na hindi kami madidisappoint sa mga dishes nila. At isa talaga sa lagi kong ino-order dito guys sa Crisostomo is itong isaw nila. Sobrang sarap nito guys, as in. At gusto ko talagang ipatikim sa mga pinsan ko ito dahil pare-pareho talaga kaming mahilig sa mga kanto foods. At hindi nga ako nagkamali dahil tuwang-tuwa sila at sarap na sarap dito sa isaw. At ito nga pala yung mga iba naming order guys. May sinigang, yung paborito kong binagoongan rice, lumpia, sisig tofu, pakbet, at chicken. At dahil busog na kami guys, napagdesisyonan namin na lumibot-libot na dito sa BGC at para ipakita ko na rin sa kanila yung mga famous spot dito at makapag-picture-picture. Alam nyo ba, nung unang punta ko dito sa BGC, nagtatanong ako sa sarili ko kung nasa ang lupalop ba ako ng mundo. Siguro ay dahil lumaki ako sa probinsya at puro puno at halaman lang ang nakikita ko. At ngayon, nakikita ko yung mga reactions ko nung una kong pumunta dito sa mga pinsan tsaka sa mama ko. Kaya naman, hinayaan ko lang sila na mag-take ng mga pictures para naman masulit nila yung gala nila ngayong gabi. Alas 8 na nga pala ng gabi sa mga oras na ito. At tingnan nyo guys, napakarami pa talagang tao. Ito nga talaga yung sinasabi nilang nightlife. Sa probinsya kasi kapag mga ganitong oras, wala nang katao-tao sa labas. Inaabangan na nga namin dito guys yung pagtawid dahil papasok kami sa Gentle Monster. Honestly, nakailang ulit na ako dito sa BGC pero hindi pa rin ako nakakapasok sa Gentle Monster dahil ayokong pumila. At nung nakapasok kami, finally, namangha na naman ako sa mga bagay na nasa loob. Pero alam nyo ba, kapag nasa loob ka na, parang hindi siya store. Parang siyang nagiging museum dahil picture dito, picture dyan lang yung mga tao. Ewan ko kung bakit pumapayag yung Gentle Monster sa ganito. Siguro marketing strategy na rin. Hinayaan ko na nga rin na mag-picture-picture yung mga pinsan ko dito sa famous wall ng BGC. Para naman may pang story sila or pang post sa IG with matching tugtog na pang maangas. Isa nga sa kinagiliwan namin dito sa BGC is yung mga cats nila or pusa na sobrang dami at nagkalat lang dito sa place nila. Bawal din silang ipet ata at bawal din silang pakainin dahil pinapakain sila ng mga tao dito. Parang mas masarap pa nga yung mga foods nila dahil lahat sila matataba. Tingnan nyo siya dito guys, sobrang clingy talaga niya sa amin. Siguro naramdaman niyang pet lover kami dahil guys, 10 ata ang aming pusa sa bahay. At halos lahat yun ampon. After namin makipaglaro sa mga pusa, sabi ko sa kanila, itry nila tong parang scooter bike. Ano bang tawag dito? At nag-rent na nga ako para ma-experience ng mga pinsan kong maglibot-libot sa BGC gamit yan. Hindi na talaga ako nawibili sa mga ganyan kaya hinahayaan ko na lang talaga para sa kanila. At sa tingin ko naman ay nag-enjoy sila dahil naka 30 minutes sila as in chinat ko pa sila na nasan na kayo, ali na kayo, magko-coffee pa tayo somewhere. Bitin na bitin nga sila nung tinawag ko sila dyan guys. Pero sabi ko kailangan na nating mag-coffee dahil mag-aalas 9 na. At dito na nga kami tinuro ng kuya ko guys sa may sikat na coffee shop dito sa BGC. Sabi kasi niya masarap dito kaya trinay namin. Pero nung natikman ko guys yung mga coffee nila hindi ko masyadong nagustuhan. Pero nagustuhan naman nilang lahat. Sabi nga ng kuya ko sa akin ang pagtututbrush daw ay 3 beses sa isang araw para naman malasahan ko ng tama yung mga kinakain ko. Pagkatapos namin magkape na pagdesisyonan namin na bumalik na ng hotel. Sabi ng kuya ko malapit lang naman daw kaya hindi na need mag-grab kaya nilakad na lang namin. Pero honestly guys 30 minutes na kami naglalakad hindi ko pa rin talaga makita yung hotel. Wag talaga tayong magtitiwala sa mga kaibigan natin na nagsasabing malapit na. And after 3 years guys, heto nakita ko na yung hotel. Sana mapasa niyo yung pangalan dahil hindi ko na talaga maalala sa ngayon kung saan kami nag-book. Basta ang alam ko itong aesthetic na hotel dyan kami nag-book guys. Pagkarating namin, ramdam namin ng pagod. Imagine, from Pangasinan to BGC, wala pa kaming pahinga. Wala pa nga kaming tulog dahil nag-church kami ng umaga na yan. Sabi ko nga sa kanila dito, the silence after taking a photo dahil nag-i-edit na yung mga yan kaya tahimik. Napansin ko na wala pala kaming tubig guys kaya inutusan ko yung kuya ko tsaka yung pinsan ko na pumunta sa 7-Eleven para bumili ng tubig. At ang kinatuwa ko, malaki yung ref dito sa labog namin. Kasyang-kasya yung mga matitira naming ulam. Kinabukasan, maaga akong nagising
dito guys dahil kailangan kong i-book ng Grab yung pinsan ko na magcha-church. Hinatid ko na rin pala siya sa baba para may kasama siya at para ma-secure ko na rin yung Grab na sinakyan niya. Pagkadating naman niya ay handa na yung almusal na in-order ko din sa Grab food dahil sa mga panahong to hindi na kami nakapag-grocery at makapagluto. Kaya nag-order na lang ako sa Grab. At habang kumakain kami, kinikwento na nga ng pinsan ko kung paano siya naging independent at kung paano din siya makipagtsikahan sa mga Grab driver. Nag-book lang din kasi ako ng masasakyan niya mula sa church hanggang dito sa hotel. At maganda yun na habang bata pa ay tinuturuan na natin silang maging independent. Para balang araw, hindi sila magiging kawawa kung sakaling wala na tayo. Pagkatapos namin kumain, sinabi ko mag-ready na sila dahil ngayon ay pupunta kami sa Ocean Park, ang pinapangarap na place ng mama ko. At sa mga panahon na ito guys, makikita nyo kung gaano ka-effective ang hair motion dahil sobrang ayos ng buhok ko sa buong araw, as in. At share ko lang, bago kami pumunta dito sa Manila ay binilhan ko sa Regata ng outfit yung mama ko para naman may bago siyang damit habang namamasyal dito sa Maynila. At habang inaantay namin yung binook ko na Grab, tingnan niyo yung mga pinsan ko nag-i-start na ulit silang mag-pictorial. At kita ko sobrang iritang-irita na tong kapatid niya sa kanya. At nang makarating na nga kami dito sa dream place ng mama ko, sobrang excited kaming lahat kung ano yung mga makikita namin dito. At expect nyo guys na sobrang daming tao sa lahat ng mga pupuntahan namin dahil namasyal kami ng Sabado at Linggo. At nang makapasok na kami, sobrang akong natutuwa guys dahil nakilala tayo ng mga staff nila dito. Sobrang akong natutuwa at sobrang akong na-overwhelmed dahil lahat ng napupuntahan natin ay may nakakakilala sa atin. May mga nagpapapicture, tapos yung iba, nasaan daw yung mga part 2 ng video ko. Di ako naman todo promote kung nasaan. Nakita ko nga na sobrang aliw na aliw yung mga pinsan ko tsaka yung mama ko dito sa loob. At halos lahat ng isda, pinipicturean talaga nila at binivideo. At ako naman, nire-record ko na lang sa utak ko. Dahil hindi naman ako mahilig sa mga isda-isda na yan kahit na may tilapia ako. Pagkatapos nga namin maglibot-libot sa loob, hindi ko na pinakita yung ibang mga clip dahil napapagod na ako. Nanood naman kami nitong si Lion. Guys, mag-8 minutes na rin pala itong video at sobrang pagod na talaga ako. So, gagawa na lang ako ng part 2 guys bukas. Thank you!